showbiz fanatics, narito na ang ilan sa mga aberya na nangyari nga di umano kay Miles Ocampo. Ano nga ba ang naging reaksyon ng legit Davercads Miles Ocampo patungkol sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates, and please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago tayo magpatuloy, ito congratulate po natin ang mga unexpected winners ng Metro Manila Film Festival 2023 Awards Night. Vilma Santos is Best Actress and Cedric Juan is Best Actor. So hindi nga nila ine-expect na talaga na mga sila po ay magwawagi. Best Float, When I Met You in Tokyo, Best Child Performer Yuen Micaela, Firefly, Best Sound, Gomburza, Best Original Theme Song, Finger Licking, Becky and Badette, Best Musical Score, Malyari, Best Visual Effects, Malyari, Best Production Design, Gomburza, and Best Editing, Kampon, Best Cinematography, Gomburza, Gender Sensitivity Award, Becky and Badette, Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award, Gomburza, and Fernando Poe Jr. Memorial Award for Excellent, When I Met You in Tokyo, Best Screenplay, Firefly, Best Director, Pepe Jokno, Best Supporting Actress, ito pong si Miss Miles Ocampo, The Family of Two, Best Supporting Actor, JC Santos, and Best Actor, Cedric Juan, and Best Actress, Vilma Santos, When I Met You, 4th Best Picture, When I Met You, and 3rd Best Picture, Malyari, 2nd Best Picture, Gomburza, Best Picture, Firefly. Pero isa sa mga pelikula nga na hindi talaga, parang hindi ko nabasa dito ang Rewind na movie ni Miss Marian Rivera, Ending Dong Dantes. Pero eto na nga, dahil pinag-uusapan po sa social media ngayon na ito raw di umanong award na na-receive ni Miss Miles Ocampo ay nagkaroon po ng ilang mga aberya. Ito po yung sabi dyan, si Miles Ocampo po ay nagka-aberya sa Best Supporting Actress. Nanalong Best Supporting Actress MMF 2023 sa gabi ng parangal nitong December 27, TV host na si Miles Ocampo. Para ito sa mahusay niyang pagganap, dito po sa kanilang movie na Family of Two na pinagbibidahan ni Sharon Cuneta at Alden Richards. Pansamantalang nagkaroon ng aberya ang pagtawag kay Miles ng presenter ng award na si Khaled Karen matapos hindi matawag sa mga nominee para sa Best Supporting Actress itong si EAT host Miles Ocampo. Tinalo ni Miles sa award si Gina Agot Isidro, Alexandra De Rossi, Gloria Diaz at Janela Salvador. Bongga to si Miles 6 years old pa lang po nagsimula na sa industriya na po ako, sabi niya. Next year, first time ko pong nakatanggap ng award, sabi niya. Kaya naman todo-todo yung kanyang pasasalamat, nang tanggapin ni Miles ang kanyang parangal. Ganito po pala ang feeling ng mga artista, dagdag pa niya. Tuwang-tuwa naman sa natanggap na award ni Miles ang mga kasama niya, dahil talaga namang deserve po ni Miss Miles Ocampo na mapabilang sa mga awards na meron po sa kanila ngayon. Kaya naman congratulations sa ating legit Davercads, pero syempre hindi po ito nakawala dun sa mga mapanuring mata, dahil parang kini-question ng ilang mga bashers itong si Miles Ocampo, bakit daw nanalong Best Supporting Actress, samantalang kung tutuusin po, napakarami pong magagaling na mga actress na nakasali po dito sa MMFF. Kapag hindi nyo po sinusubaybayan yung journey ni Miss Miles Ocampo sa kanyang pag-aartista, talagang kay-questionin ninyo kasi napakabata pa ni Miles. Pero kung nasubaybayan nyo na, lalo na po yung magaling niyang pagganap dito sa teleserye na Batang Quiapo, grabe po talaga, papalakpakan nyo po si Miles sa sobrang galing. And this time, deserve ni Miles na makatanggap ng ganitong grabing award. Kaya naman sobra yung pagiging proud ng lahat ng mga legit Davercads para sa nag-iisang knock-knock queen na si Miss Miles Ocampo. Siyempre, kahit ano pa mang sabihin ng mga bashers, hindi na po nila mabubura ang kasaysayan ng isang Miles Ocampo, isang legit Davercads, ang isang EAT host ay nagwagi ng Best Supporting Actress sa katatapos lang na 2023 MMFF. So, yun lang naman po yung ilan sa mga aberya, hindi po siya natawag or nabigyan ng pangalan dun po sa ng mga nominees. Pero other than that, siya pa rin po ang nag-uwi ng
plaka. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin mula sa ating pong sa comment section sa last update natin. Unahin po natin ang isang user, sabi niya, wow, maghanap ka ng kakampi sa'yo, good luck, sobra kasi ang yabang, ha ha ha. Yun, so ito naman po yung komento niya patungkol sa bagay na ito na talaga namang kini-question. Kasi talagang grabe kasi naman itong si Paulo, talagang sobra-sobra na yung kayabangan niya, hanggang ngayon di pa rin siya tumitigil, ano? Panay pa rin ang banat ng lolo mo. And another comments coming from Mr. Romy Obispo, good afternoon Ma'am Dareds. Advance Happy New Year, dapat lang kay Paulo yan. Sinayang lang niya lahat. Ngayon nga si attorney, contempt pati yung career bilang attorney palubog na. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento. At syempre po sabi niya dito na talagang yung kanyang pag-host na lang kasi talaga yung masasabi nating regular na trabaho ni Paulo, and sa Bubble Gang medyo tagilid na rin siya, no, dahil matatapos na yung kanyang contract doon. And I don't know if magpapatuloy pa rin yung kanilang noontime program, kaya pinaglalaban niya talaga na sa kanilang Eat Bulaga. Sabi ni Noraline Cruz, sa TVJ Production before sila mag-opening sa TV5, nag-brainstorming sila kung ano muna ang gagamitin nila at anong title ang ipapalit nila sa bawat segment nila, 'di ba? Nagulat tayo dahil first time na magkaroon ng AI in television. So doon pa lang very upgraded at very smart ang team ni TVJ. No wonder na pinili ni Miss Jenny Perry yung alam nila na talented yet matatalinong creative consultant nila. Why decision yon? Kay Paulo naman kung gaano niya kamahal si Summer, ganon din kawalang kwentang tao. True. Talagang nakita mo, no? Alam mo ba na binabash po siya ngayon kasi yung tatay po kasi nung isang anak ni LJ Reyes, nagpadala po ng regalo sa Amerika para sa kanyang anak. Nagpadala po ng parang PSP, gano'n, PS4, gano'n, yung pinakamahal or latest ngayon. Siguro, alam niyang mapapaligaya niya yung anak niya doon. Naalala niya at least, diba? At the same time, hindi niya bineburn yung bridge doon sa kanyang anak. Pero iba itong si Paulo, no? Kahit po ngayong Pasko, wala man lang siya ipinadala o hindi man lamang nagparamdam dun sa kanyang anak. Ay nako. And of course, another comments coming from one of the user. In my opinion, nakakaawa din si Paulo. Bakit? Kasi po ginagamit po siya ng mga halusos para magsalita si Paulo against TVJ. Ganito lang yan, 'di ba? Kahit po anong pilit sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo, kung alam mo naman na mali at dapat hindi mo ginagawa, wag mong gawin. It's impossible po na walang basbas or utos yung management. For sure, alam ni Paulo na di niya kayang banggain ang TVJ na mag-isa lang. Sana lang ma-realize ni Paulo na kapag wala na din siyang pakinabang sa halusos, pwede din siyang itapon na lang na parang basahan. This is real talk, tama po yun. At tulad po ng ginawa nila sa TVJ, yung pag-aakala nila na wala na pong hindi na relevant ang TVJ, pinaramdam nila dun sa mga totoong or original Eat Bulaga. Anong nawala sa kanila? Ginto ang nawala sa kanila. Tinapon nila yung ginto at dumampot sila ng tanso. Ay nako, yun ang malaking pagkakamali nila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!